totoo pala ang isyu ng komersyalisasyon. Oh, plano pa lamang daw, ngunit ginagawan na ng aksyon. Ayan at nagtaas ang bayarin sa laboratorio, pati ang mga serbisyo doon sa dormitoryo. Maliit ang budget ng gobyerno para sa edukasyon. Pambayad utang muna raw at militarisasyon. Kaya tayo na naman ang pahirapan nito. Ba't pati ang gobyerno ay umaayon sa programang ganito? Hindi nilalako ang edukasyon, kaya tutulan ang komersyalisasyon. Oh, tutulan ang komersyalisasyon. Isko ng bayan, bakit sobrang dami ang binabayaran? Mga hindi naman kailangan, pangakong libreng pasilidad, ngayon ay nasaan? Magkamay ng kita ang interes ng administrasyon, kaya't parang gulay na inilalako itong edukasyon. Hindi nilalako ang edukasyon, kaya tutulan ang komersyalisasyon. Oh, tutulan ang komersyalisasyon. Ito'y hindi hiwalay na isyu ng pamantasan o pamantasan. Bunga lamang ito ng matinding krisis sa lipunan. Para magkaroon sila ng magandang kinabukasan, magkaroon ng magandang hanap buhay, magkaroon ng panindigan sa sarili nila. Yun lang. Kasi yun lang naman ang tayong yaman na ibibigay namin sa kanila, ang pag-aaral eh. Wala naman kami ibang yaman kundi pag-aaral lang talaga. Yun lang mabibigay namin sa kanila. Para matuto. Para meron akong kinabukasan. Kasi po para po matapos ko yung pag-aaral. Para yung pangarap ko po matupad ko po. Maging nurse. Nung dumating ang mga Amerikano, nakita nila yung potensyal na kailangang hubugin ang mga Filipino, ang mga kaisipan nila, para magkaroon ng lehitimong katangian yung kanilang pananakop. No? Isa sa isinakatuparan nila ay yung institusyonalisasyon ng sistema ng edukasyon. No? Sa pamamagitan nito, isinakatuparan nila yung isang programang pang-edukasyon na naglalayong magbigay ng lehitimong katangian sa pananakop, magkaroon ng positibong pagtingin ng mga Pilipino sa mga Amerikano, at magkaroon ng orientasyong maka-Amerikano ang kaisipan at kamalayan ng mga Filipino. At nakita nila yung orientasyong ito na higit na magiging epektibo kaysa doon sa pisikal na pakikipaglaban sa larangang pangmilitar. Dahil kapag nakuha nila yung kamalayan at kaisipan ng mga nakararaming mga mamamayan, mas madali nilang maisa sa katuparan ang implementasyon ng mga kolonyal na programa at patakaran. Mas naging pamilyar halimbawa ang mga Filipino sa kasaysayan ng Amerika kaysa kasaysayan natin, yung pagkilala sa pangangailangan ng pananakop at yung modelo ng Amerika sa progreso, sa pag-unlad, sa modernisasyon, yung dapat na kuning modelo ng Pilipino. No? Siguro mahalaga ding banggitin
yung epekto ng pagpapalawak ng saklaw ng wikang Ingles sa lipunan, no? Dahil sa pagtuturo ng wikang Ingles, nagkaroon ng oryentasyon ng ang kaisipan ng mga Filipino na naipapahayag, nabibigyan ng artikulasyon, ng ekspresyon sa pamamagitan ng isang banyagang wika. Isa ring naging mahalagang bahagi nito dun sa oryentasyon ng mga Filipino na maging Amerikanisado na ay yung pagkiling sa mga produktong kolonyal, halimbawa, ng mga Amerikano, no? Sa pamamagitan ng oryentasyon na maganda, maayos ang mga produktong Amerikano at hindi dapat, no, pansinin yung mga produktong lokal, no? So sa ganito, naging malaki at malawakan yung epekto niya sa paghuhubog ng kolonyal na oryentasyon ng kamalayan. Yung pagdakila doon sa mga produktong Amerikano, sa kasaysayan ng Amerika bilang kasaysayan ng pagsasakatuparan talaga ng kalayaan, no? At hindi kasaysayan ng pananakop, pangingibabaw at pagsasamantala. Ano ang nangyayari sa'yo? Hindi ganyan ang pagkanta niyan. Kantahin mo kagaya ng dati. Bakit niyo ako pinipilit pa kantahin ng English? Sinabi ko lang sa inyo hindi ako maaari. Bakit din niyo ako kantahin ng Tagalog? Oy, alamin mo na tayo nasa Manila. At ang dapat mong kantahin ay English. Sapagkat ang nakikinig, nasusunod sa mga kantang Tagalog. Ulitin natin. Ano ang nangyari with this transition from that of a direct colony to a neo-colony? Naging ano din, no? From that of a colonial education to a neo-colonial, isang malakolonyal na tipo ng edukasyon, na ang ano nito, ang layunin nito ay panatilihin yung control ng ng Amerikano sa ating kabuhayan, ano? And this can only be done through an educational system which is commercialized. Una-una, paano tinuturo ang ating kasaysayan? Ang mga Amerikano ay hindi bilang mga mananakop, kundi bilang mga bayani. Hindi kailanman tinuturo na sila yung sila yung ng Hamlet ng ating mga tao, nagpalaya sa mga sa lupain ng ating mga mamamayan, Sila yung mga nagsunog, ng ating mga communities. Yung elementary at saka ang high school, ang curriculum nito ay hindi nagko-concentrate sa mga social sciences, kundi nagko-concentrate sa mga exact science, sa mga math at saka yung ibang exact sciences, na ang pawang mga ginagamit ng mga textbook ay mga workbooks, na craft, na finormulate batay doon sa imposition, sa mga prescriptions ng multilateral lending institutions katulad ng IMF, World Bank. Pero tinuturo sila in such a way na parang nagiging robotic sila at hindi mga thinking subjects. Ika nga ay parang tanggapin mo na lamang kung ano yung itinuturo sa'yo at huwag ka nang magtanong kung bakit ganyan ang itinuturo sa'yo. Lalong-lalo na ngayon, na pumapasok tayo doon sa era of globalization, na nahahagip ang ating educational system sa pamamagitan ng intensification ng commercialization ng education. At dun sa curriculum development, makikita natin na ang mga subjects, ang trust, even ang courses for that matter, that are offered now at the tertiary level, nakapattern ito doon sa pangangailangan ng mga multinational o yung mga transnational corporations, yung mga paglaganap ng mga dati-rati vocational courses na ngayon ay mga degree courses na katulad ng
ng computer science courses, sapagkat ang kailangan ng mga transnational corporation ay magkaroon ng gagamit sa kanilang mga produkto. Kailangan nila talaga consumers. Kung titingnan natin talaga yung character, lalong-lalo na ng tertiary education dito sa ating bansa, talagang nakatugma ito, no? Nakatugma ito sa pangangailangan ng mga monopolyo, pangangailangan ng mga transnational corporations, in line with the agenda of monopoly capitalism to make the third world economies, the third world countries, a source of cheap labor, source of cheap raw materials, and a market for surplus goods. Lalo na ako, kasi self-supported lang, lalo rin ako mahihirapan sa pag-aaral ko. Lalo pa ako magtatraba para mabayaran kahit mahirap mag-aaral kasi pag mas mataas yung tuition fee, di ba? Mas magkakaroon ng possibility na maraming hindi makakapag-aral. Kung ang pagtaas ng tuition, yung makakaganda naman sa quality of education at saka ng facilities, okay lang. Ang magiging result niyan, baka yun na nga, either mamili na lang ang estudyante magtrabaho kaysa mag-aral. tingin ko, siguro kailangan na lang nila mag-strive hard para, kunyari, makakuha sila ng scholarship o kaya kung wala talaga, di ba naman yung financial assistance. Para sa edukasyon, ngayon po, naririto ang iba't ibang universidad, kasama ng iba't ibang pamantasan. Sa ngayon po, napakaraming pagtataas ng matrikula ang nagaganap. Ipinapakita natin ngayon ang kabulukan ng JED, ang institusyong tagapagsalita lamang ng mga edukador kapitalista. Hindi ba nila in-explain kung saan napunta yung mga increases last year, kung ano yung naging improvement? Our position is this, you may not agree with it. Quality education is expensive. You want quality education, you should be ready to pay for it. Upang hindi na tayo magkaroon ng mga politiko, ng mga tao sa gobyerno na pahirap. Sa mga private schools, bago pa naman ipatupad yung Education Act of 1982, there were many attempts na para magtuloy-tuloy, maging taon-taon yung pagtaas ng matrikula. Pero nung in-enact yung Education Act of 1982, it was then nag-start yung mga tuition fee increases na yearly at minsan every sem pa nga nagtataas. Kaya ang kalagayan ng mga private educational institutions natin sa bansa ngayon, mas tumitindi yung pagturing nila sa edukasyon bilang isang commodity dahil may ganitong klaseng system, no, na binibreed yung government. No. At mula 1997, sinabatas na yung Higher Education Modernization Act. Ito yung nag-aalaw sa mga state colleges and universities na magbenta ng kanilang mga assets, no? Katulad ng lupa, buildings, kahit nga siguro estudyante, intellectual properties ng mga estudyante at faculty, ay ibinibenta na para kumita yung mga universities. No? At the same time, nagtataas din ng mga tuition fees yung mga universities ngayon, state colleges and universities, dahil kailangang maging self-reliant, no, yung mga SCUs ngayon. Nagre-result ito ng paparaming bilang ng mga kabataan na kumukuha ng technical and vocational skills. No? Mga skills na napabagay sa mga pagawaan
sa mga economic processing zones. May ganitong klaseng system na nangyayari, no? Dahil yung mga karamihan ng mga foreign direct investments dito sa bansa, ibig sabihin yung mga nagtatayo ng mga factories, ng mga pagawaan, ay nangangailangan ng skilled, semi-skilled, pero murang lakas pagawa. Salot! Salutan! Salot talagang salot! Kasalot! Salutan! After high school, pumasok ko sa vocational sa Don Bosco. Doon na rin ako nakapag-trabaho. Number 3 daw yan sa pinaka, sa technical course. Pero bahagi rin nung sa school, hawak din sila ng mga company na malalaki. So, punta ka lang doon, bigyan ka recommendation. Kaya sa paghanap ng trabaho doon, medyo may kadalian. After nung sa RFM, nag-decide ako na mag-take up ng exam dyan sa PUP. Dahil sabi ko, parang gusto pa mag-aral sayang naman. So, diretso ako dyan sa PUP, nakapasa naman. Kaya, tinuloy ko na kumuha ko ng BS Socio. Then hanggang lang ako dyan, hanggang first year, first semester. Dahil, stop na naman ako, harap na naman ng trabaho. Dahil medyo may kakulangan sa finansya. So, trabaho na naman, pasok na naman ako sa iba't ibang construction company, puro electrical yung trabaho. So, pagtapos nun, nakapag-ipon na naman, pasok na naman sa school. Dinire-diretso ko na pa konti-konti yung sociology. Umabot siya ng mga 6 years, dahil 2 years din yung patigil-tigil na kurso. Yan, naghahanap ako ngayon yan. So, una-una, naghahanap ako sa dyaryo. Talagang tinitignan ko yung mga vacant position Wala naman. So, ang nakikita kong madalas doon ay sa mga technical na na trabaho. So, nagde-decide ako na apply ako yung dati kong kurso para lang, syempre, pangangailangan. O kaya mayroon ka hinahanapan sila ng mga masteral degree, kinakailangan, may mga ganun. Kasi yung experience pa, halos wala doon sa pinaka, yung qualification mo. Dahil nakalagay nga doon sa mababasa mo graduate from reputable school. Halimbawa na yung mga graduate ka sa Ateneo, sa Lasal, sa UP. Madali sila nakakapasok. Una-una, sila yung pinapriority ng kumpanya. Kasi usually pag sinabing Ateneo, parang medyo sigurado na maganda yung kind of education. Kaya, ayun. So, nung na-accept kami sa Ateneo, good. Kahit pangit pakinggan, parang totoo yung ganun yung parang titingnan ng mga companies kung saang college galing yung mga students. Depende, tinitingnan yung pangalan. Kasi kung magaling ka nga, kaso nga lang, hindi ka nabigyan ng magandang edukasyon, pangit yung eskwela mo. Kunyari, eskwela mo mediocre, kung titingnan ng iba, hindi mo rin magagamit yung talino mo Sa tingin ko, kung okay yung eskwela mo, kaya niyang ilabas sa'yo yung tunay mong galing. Tsaka kung may pangalan ba yung eskwela, kunyari UP, may pangalan, magagamit mo yung pag-graduate mo. Nag-a-attempt ka rin pero walang response. Kinakailangan magpataas ka pa nung kurso mo para makapasok ka sa qualification na tinatakda nung pinakakumpanya. So, paano ka makakapagtapos na naman? Problema na naman. Kinakailangan mo ng pan-tuition na naman. Napakalaki halaga siguro ng pagmamasteral Napakahirap talaga kung kurso mo pumapasok doon sa tinatakda yung pangangailangan ng kumpanya, maaari makasabay ka doon sa makasurvive ka sa ganung kalagayan. Pero kung ibang kurso ka naman o galing ka pa sa mga tinatawag natin hindi reputable school na binabanggit nila, napakahirap na naman. So, kinakailangan magpakadulubhasa ka siguro doon sa pangangailangan nila. Kahit graduate ka ng tinatawag ng kailangan nila, yung discrimination doon sa pinanggalingan mong school, meron na naman. Isa pang problema dyan, yung bakante na posisyon, ilan kayong nag-aagawan para doon sa isang pwesto? Kung mas marami ang nag-a-apply na galing sa UP, tapos ikaw galing sa Ateneo, ikaw galing ka lang sa PUP.
Ako naman, problema malaki yan. Well, yung pag-aaral mo dito sa UP is a big factor. Pero yun yung sabi nila, hindi ganun ang yung assurance, hindi ganun kalaki. Meron pare-pareho lang yan lahat ng eskwela. Difference lang talaga, pangalan. Ateneo, pangalan lang yan. Isang magandang pangalan. Hindi katulad ng maraming bansa na ang gobyerno ang siyang may responsibilidad magpatakbo ng sistema ng edukasyon, sa Pilipinas malaking bahagdan ng ating mga paaralan ay pinapapatakbo ng mga pribadong mga korporasyon. Responsibilidad ng anumang lipunan na para sa kanyang pag-unlad at mahusay na pagsulong, lahat ng mamamayan ay may nabibigyan ng mahusay na edukasyon. Ngayon, masasabi nating oo, proseso yan ng pagbabago ng lipunan. Ibig sabihin, ang pagpapalaya ng ating edukasyon ay bahagi rin ng pagpapalaya ng ating lipunan. Paano ba magiging tunay na malaya ang ating edukasyon para maging tunay itong makabansa, tunay na makamasa, at tunay na siyentipiko? Transformative education, yung edukasyon na tinuturuan namin yung estudyante, not only yung skills and knowledge, but also that they become aware of what is happening around, no? Yung ano nangyayari sa kapaligiran, gano'n. At they also develop a social conscience para they will be able to be socially committed, and hopefully they will be moved to action. Parang they will do something about a particular situation. Kasi sa St. Louis, ang curriculum namin composed of 3 elements. We have yung classroom instruction, tapos meron kaming practicum, at saka meron kaming community involvement. So, nag-ring reading kami, yun yung lilinisan mo yung side ng plant mo, tapos yung most important doon is nag-adopt yung St. Louis Center, specifically yung Agham, ng isang site sa Camp 8, na sa amin lang yon, kumbaga gulod. Lumalabas din kami at pupunta sa mga iba't ibang lugar katulad dun sa Vital Farm sa Tublay, La Trinidad, Benguet. Tapos doon nakipag-interact kami sa pamamagitan ng pakipag-usap sa kanila, tinatanong kung ano yung mga kung ano yung mga problema nila, tapos kung paano nila nalalampasan ng mga ito. Yung mga manggagawa kaya nagkilos protesta sila. Dahil yung company, hindi sila binibigyan ng benefits na kailangan nila, katulad ng SSS. Tapos kulang yung sweldo nila at hindi pa nila binibigay yung sahod nila sa tamang araw. These are only students, but they can help kasi, alam mo, pwede lang kausapin yung mga manggagawa. Pwede rin silang tumulong because, we also write. Ang mga bata kasi can write sa mga editorials to raise the issue of the workers, to call the attention of people, parang ganon. And usually they listen to the students. Ang key transformative education, I would say, would be the teachers. Kasi they are the ones directly in contact with the students, and they are the ones to implement the program. However, you need the administrators because they are the ones to give the direction. And that's the reason why we pay attention to sa faculty development program. Kasi you have to prepare the teachers, you have also to equip them so that they will be able to put into practice and to integrate in their lessons what we call transformative education. Itong education ay nagbubunga at itinataguyod ng mga makabagong mga guro at paaralan sa ngayon. Itong mga guro at mga paaralan mismo ay aktibong kalahok sa proseso ng pagharap ng mga suliranin ng ating lipunan at unti-unting pagbabago sa takbo ng mga issue at pakikibaka. Ibig sabihin sa ngayon, hindi na lamang mga estudyante, kundi kasama na nila ang mga guro at yung mismong buong paaralan dahil kasama rin ang mga progresibong administration. Aktibong binabago at pinauunlad sa ganitong paraan din ang esensya
at pamamaraan ng edukasyon. Ibig sabihin, ang edukasyon na transformative ay hindi na lamang nakukulong sa apat na dingding ng isang silid paaralan at walang ginagawa kundi magmemorya, kundi ito ay nagiging isang dinamikong bahagi ng pagharap sa mga suliranin ng bayan at tungo sa unti-unti niyang pagbabago. Sa gayon, natatamo ang tunay na makabagong potensyal at lakas ng mga estudyante, mga guro at mga paaralan.